Welcome po sa Diakonos. Ito po ang Bible Study number 89 at ang topic natin today, Walking Upright. Kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is Proverbs 10 verse 9. Ang sabi, He that walketh uprightly, walketh surely. But he that perverteth his ways shall be known. Kapatid, kapag tayo po ay upright or tuwid ang ating pamumuhay, tayo po ay nakakapaglakad freely at confidently, di po ba? Ewan ko po kung nasubukan nyo na po yung meron tayong problema sa katawan tulad ng pananakit ng tiyan, tuhod, likod, or alam nyo po yung pagkahilo. If you notice po, pati paglakad natin during those times ay naaapektuhan. Kapatid, ganun din po ang ating moral framework. Kung may problema ito, maaapektuhan din po ang pamumuhay natin on a day-to-day basis. Kapatid, ang sabi ng scripture natin today essentially is, kung ang buhay natin rooted in holiness, it produces confidence because there is nothing to hide. Wala po tayong tinatago. Amen po ba? Actually, sa uri ng pamumuhay meron tayo malalaman kung talagang may takot tayo sa Panginoon. At hindi lang po sa salita. Sabi po ng Bible, He that walketh in his uprightness feareth the Lord. Proverbs 14:2. At sa ibang verse naman ang sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya po, it is wise na mamuhay tayo ng matuwid. Number 2, the perverse walk or ang baluktot na pamumuhay. Mga kapatid, ano po ang napapansin natin kapag po tayo ay late na pumapasok sa trabaho? Di ba po parang nahihiya tayo or takot tayong ma-call out? O di naman kaya kung meron tayong ginawang kabulustagan sa trabaho, di ba pakiramdam natin uneasy? Parang takot tayo na mahuli kung ano man yung ginawa nating mali. O di naman kaya meron tayong ginawang illegal. Ano po ang mararamdaman natin lagi? Opo, tama po kayo, fear. Takot po lagi ang nararamdaman kasi ayaw nating ma-expose yung mga ginawa po nating mali. Ganon din po ang mga kasalanan sa buhay natin, kapatid. Ninanakaw nito ang kalayaan, ang joy, at ang confidence natin, kapatid. Kasi lagi mo na lang binabantayan na huwag kang mahuli, huwag kang ma-expose. As opposed to living your life in joy and in confidence. Halimbawa, kapag tayo po ay, babaero, pansamantala masaya tayo pero alam mong yung saya na yan, hindi forever. Hindi ka bibigyan ng security bukod pa sa lagi kang tingin ng tingin sa likod mo in fear na huwag kang mahuli. Ganon din naman po ang mga politiko, negosyante, in all walks of life. Kapag ka namumuhay ka ng baluktot, ay hindi ka talaga tunay na masaya. Number 3, true confidence. Alam niyo po, bilang mga believer, ang ating pong confidence ay hindi nang galing sa mga naabot natin sa buhay, sa taas ng ating pinag-aralan, laki ng bahay, or bank account. Ang confidence po natin ay nanggagaling sa Diyos at sa mga pangako niya. Ang sabi po ng Bible, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Ano po ang sabi ni Jesus? Ang upright po ay nakikinig at sumusunod. Diyan po nanggagaling ang confidence natin. Bakit po? Para daw po tayong bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Dumating man ang unos sa buhay, kahirapan, sakit at kung ano pang pagsubok, hindi ka mabubuwal. Mananatili kang nakatayo dahil, kapatid, kahit kamatayan, hindi ka kayang takutin yan. Dahil brother and sister, let me say this, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay tinalo niya na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kapatid. Ang sabi ni Jesus, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Do you believe this? And so I guess the question now left unanswered, kapatid, is that, will you respond to God's call, kapatid? The only way we can walk upright is when we respond to God's call through Jesus with our life. Ang sabi ng Bible, there is no righteous, not one. Wala pong matuwid, kahit isa. At aariin lang tayong righteous sa paningin ng Diyos if we put our faith in Jesus, according to Romans 3:22. Now, if you are willing, kapatid, if you are ready to walk in life freely and with confidence, kapatid, humble yourself before God. It doesn't matter ano man ang nakaraan mo.
All you have to do is acknowledge before God. Magpakumbaba ka na ikaw ay makasalanan. Sabi mo, Lord, hindi ko po alam kung paano magdasal. Pero Lord, iniimbita kita sa buhay ko. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko. Rescue me from my fleshly desires that separates me from you. And from this day onwards, Lord, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mong masasamang pamumuhay. Kapatid, ang pamumuhay na matuwid ay nagdadala ng tunay na kalayaan at kumpiyansa sapagkat ito'y nakaugat sa takot sa Panginoon at sa kanyang kabanalan. Ngunit ang baluktot na pamumuhay ay puno ng takot at pagkabalisa sapagkat lagi tayong takot na mabunyag ang ating mga kasalanan. Kaya't ang ating tunay na kumpiyansa ay dapat nakabase sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Kung nais mong maranasan ang buhay na ito, kapatid, tumugon ka sa tawag ng Diyos. Magsisi, magtiwala, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ninyo. Simulan ng iyong lakad na matuwid, puno ng pag-asa at kasiguraduhan sa Kanya. Ang buhay na matuwid ay isang buhay na totoo, buo at walang takot. Amen? If you are blessed, kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin. Ama, maraming salamat din po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang matuwid na pamumuhay ay nagdadala ng kapayapaan at kumpiyansa. Tulungan mo po kami na mamuhay ng may kabanalan, may takot sa iyo, at may pagtitiwala sa iyong mga pangako. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo po ang bawat hakbang namin. Ikaw nawa ang laging maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka po sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study po might be helpful sa iba, please do consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.